tinignan ni Jessica ang mag-asawang nagsusubuan ng pagkain sa kanugnog na mesa. Kung hindi siya nagkakamali ay mahigit 70 na ang edad ng mga ito, pero kung maglambingan ang dalawa ay tila mga teenager. Nagsusubuan pa ang mga ito ng pagkain at kung magtinginan ay tila madalang kung magkita. Pakiramdam niya ay nanariwa ang lungkot na nadarama niya. Bakit kailangang may mga successful marriages samantalang ang sa kanya ay hindi? Bakit may mga relasyon na masaya habang ang sa kanya ay namimiligro ng matapos? Life had been very unfair to her. Hindi tamang nagdurusa siya sa pag-iisa habang may mga pares ng mag-asawa sa paligid na naghahalakhakan at nagyayakapan na gaya ng mag-asawang nasa kanyang harapan. Naipilig niya ang ulo. Dahil lang sa mga hindi magagandang pangyayari sa buhay niya, ay nakapag-iisip siya ng kung ano-anong hindi tama. Napailing muna siya sa sarili bago tumayo. Nahagip ng kanyang paningin ang panakaw na halik na iginawad ng matandang lalaki sa kasama nito. Hindi tuloy niya naiwasan ang mapahugot ng malalim na paghinga. Subalit madali din siyang nag-angat ng tingin nang marinig na may tumatawag sa kanya. "Ano bang ginagawa mo rito?" Asik ng asawa niyang si Derek, sabay hawak sa kanyang braso. Salubong ang mga kilay nito at hindi halos maipinta ang muka sa labis na inis. Iwinasiwas niya ang sariling braso upang makawala sa pagkakahagip nito. Pagkuway, nagmamadali na siyang humakbang palayo. Nagbubusa naman si Derek habang naglalakad din ito pasunod sa kanya. Habang naglalakad ay napayuko siya. Wala kasing katigil-tigil sa pagsasalita si Derek. Gayunman ay hindi niya alintana ang mga sinasabi nito. Marami itong tanong pero wala siyang sinagot ni isa sa mga iyon. Wala siyang pakialam kung ano ang nasa isip nito. Ang mahalaga ay makauwi na sila upang hindi na dumami pa ang mga saksi sa walang katapusan nilang pag-aaway ng kanyang asawa. My name is Jessica Rosales, 30, and married to Frederick Jonicio. Derek was a year older than me. Kapwa kami kumukuha ng business management noon sa kolehiyo nang magbangga ang landas namin. Third year ako habang fourth year naman siya. Kasalukuyan akong nakapila sa cashier sa aming school canteen nang dumaan siya dala ang tray na may lamang pagkain. Nakita ko siya agad na paparating kaya naman mabilis akong umiwas upang bigyan siya ng daan. Pero laking gulat ko nang lumagay siya sa kanan kung saan ako tumayo. Tuloy nagkabangga pa rin kami. Sabay kaming nagkatawanan at iyon ang naging simula ng aming pagkakakilala ni Derek. Hiningi niya ang schedule ko at inaraw-araw na niya ang paghahatid sundo sa akin. Hindi ko na rin naman siya pinahirapan dahil sa totoo lang, may naramdaman agad akong kakaiba sa kanya. Sinagot ko siya at iyon ang naging simula ng aming pagiging magnobyo. Naging maayos naman ang relasyon namin sa simula. Siguro ay dahil mabait at maunawain si Derek. Lahat ng pagkukulang ko ay inuunawa niya. Malimit, kahit ako ang may mali, ay siya pa rin ang gumagawa ng paraan para magkasundo kaming dalawa. Ito ang dahilan kung bakit labis siyang napamahal sa akin. Pakiramdam ko ay magiging isang ulirang asawa at ama sa aming magiging anak si Derek. Sa mura kong edad ay pinangarap kong maging may bahay ni Derek. Ang pangarap na yon ay kaagad na nagkaroon ng katuparan nang matapos siya sa sumunod na taon. Sa kasamaang palad ay hindi ko na natapos ang kurso ko pero
Hindi ko yun pinagsisisihan noon dahil alam ko, sigurado kong hindi naman ako pababayaan ng aking asawa. Pebrero 7, 2002 nang magpakasal kami ni Derek. Naging masaya naman ang unang taon ng aming pagsasama. Maalalahanin siyang asawa at maasikaso. Kaya naman buong puso ko ring nagagampanan ng mga tungkulin ko bilang kanyang may bahay. "Hello honey, how's your day?" Tanong ni Derek sa asawang si Jessica. "Heto, pagod pero masaya." Nakangiting tugon niya. Kasalukuyan siyang nagluluto ng hapunan nang pumasok ito sa komedor. Itinaas pa niya ang kanyang kamay at saka pinahid ng likod ng palad ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Pagkatapos ay tumingkayad upang hagkan ang pisngi ng asawa. "Kung bakit kasi hindi ka pa kumuha ng makakasama dito sa bahay eh. You know, you don't have to do all these things. If I will stop doing the household chores, ano naman ang gagawin ko dito sa bahay? Ayaw mo naman ako magpatuloy ng pag-aaral." Naramdaman niya ang pagyakap ni Derek sa kanyang likuran, kaya nakangiting itinuloy na niya ang pagluluto. "Honey, hindi mo naman kailangang mag-aral. Aanhin mo yun kung maayos naman tayong nakakapamuhay. Ginugutom ba kita?" Humarap siya kay Derek at masuyo itong tinignan sa mga mata. "Hindi nga, pero hindi ba mas maganda kung makakatapos din ako? At least ay may degree ako and who knows, baka in time ay matulungan kita sa paghahanap buhay. Honey, I don't like the idea of you working, okay? Hanggang kaya ko ay ako ang magtatrabaho para sa ating dalawa. Please don't make it hard for me to, alright?" Sansala niya sa sasabihin pa ni Derek. "I won't go to school, but let me do these things for us. Ayoko nang may kasambahay. Kaya ko namang gawin lahat ng trabaho dito." Tumango si Derek at saka yumuko upang gawaran siya ng isang halik sa mga labi. Tinanggap naman niya iyon at saka yumakap sa asawa. Sa simula ay hindi naging problema para sa amin ni Derek ang mag-adjust. Siya ang provider, ako naman ang manager ng aming munting tahanan. Wala akong mairereklamo dahil ni minsan ay hindi niya ako pinabayaan financially. Kahit walang sapat na karanasan at newly grad si Derek, ay agad itong nakakuha ng trabaho sa isang kumpanyang pag-aari ng isang kaibigan nitong si Frank. At dahil wala pa naman kaming anak, ay hindi naman naging problema ang pinansyal na aspeto namin. Hindi ko na rin ipinilit na ituloy ang pag-aaral ko dahil hindi ko gustong pagsimulan yun ang problema naming mag-asawa. I've been very submissive dahil para sa akin, higit na mahalaga ang desisyon ng lalaki sa isang pamilya. Iyon ang itinanim ko sa isip ko. "Kumusta ang buhay may asawa pare? Mukhang nahihiyang ka ah." Biro ni John kay Derek. Kasalukuyan silang nagiinuman at isineselebra ang kanyang kaarawan. Tumawa siya at nakipag-high five sa mga kainumang kaopisina. Bukod kay John ay naroon din sina Ricardo at Ismael. "Kapag kasing ganda naman ni Maring Jess ang misis mo, hindi ka ba mahihiyang?" Ayon ni Ricardo na nasa tabi niya. "Alam ninyo mga pre, wala akong magagawa kung hindi kayo kontento sa mga buhay ninyo. Basta ako, masaya ako kay Jess. At hindi ako nagsisisi na maaga kong pinutol ang pagkabinata ko dahil sa kanya." Gatong naman niya sabay sulyap kay Jessica na noon ay nagsisilbi ng pulutan.
Nginitian siya ni Jessica at saka ito lumagay sa likuran niya nang maibaba ang bowl ng chicharon sa mesita. Yumakap ito sa kanya at saka nito hinagkan ang ibabaw ng kanyang ulo. Kayo talaga, ito na namang mister ko ang nakita ninyo. Baka mamaya niyan tinuturuan nyo ng kung ano-anong kabulastugan ito ha? Biro nito. Tiningala niya ito at saka nginitian. Otomatiko naman itong yumuko at nagbigay ng magaang na halik sa kanya. Han, matitino lahat ng mga kaibigan ko. Sa sobrang titino nga nakarami na ng pamilya Nagdulot iyon ng malakas na tawanan. Nahinto lang iyon nang bumukas ang pinto ng sala. Nabaling ang atensyon ng lahat sa papasok na si Frank. Kasama nito ang isa pa nilang kasama sa trabaho na si Miguel. Nagtayuan ang grupo at isa-isang nag-high five sa mga bagong dating. Happy birthday pare! Tumanda ka na naman ng 1 taon! Wika ni Frank nang makipagkamay sa kanya. Tumawa siya at saka ito tinapik sa balikat. Sino ba sa atin ang dapat kabahan pare? Tatanda akong may kasama sa buhay, ikaw. Matanda kasi ng 2 taon si Frank sa kanya at sa edad nitong 24 ay hindi pa nito naiisipan ang mag-asawa. Mag-aasawa ako kapag nakakita na ako ng kaparis ng misis mo. Sabay sulyap nito kay Jessica. Nakangiti ang mga mata nito habang nagsasalita. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. She's 1 in a million pare. Meaning, you have to look for 1,000,000 women before you see another her. Natatawa niyang sabi. Frank was as handsome as Derek, but since he was 2 years older than my husband, he looked more serious. Tulad ng aking asawa ay masipag din ito at masikap sa buhay. Lagi itong tinutudyo ng mga kasama na humanap na ng mapapangasawa. Pero dahil hindi naman daw ito nagmamadali, ay nananatili itong binata. Hindi man best friend, ay isa sa malalapit na kaibigan ni Derek si Frank. Sa mga lakaran ay ito ang sumusundo sa aking asawa, kaya malaki ang tiwala ko rito. 4 Tagalog Online Stories. Please like, subscribe, and share.